naman ay isang matinding problem sa aming pamilya ay may pinadala ang Panginoon ng 3 tao na habang buhay ko po pasasalamatan. At andito po sila, ang aking mentor and upline, Mama Jo de las Reyes, at ang husband niya, Sir Ron Rebecca, at ang isa po ay si Sir Cyril Pareñas, nasa Cagayan de Oro po siya. Sila po ang taong pinadala ng Panginoon sa akin upang i-share ang magandang balita sa Riway Percher Placenta. So, naaalala ko po noon, 3 araw, after kong malaman, ma-share sa akin ang Percher Placenta. Lunes po yun, October last year. Sabi ng aking manugang, "Ma, may nakapapo akong bukol, 3 bukol sa left breast." Sabi ko, dahil pandemic pa po nun, no? Sabi ko, pa-check up na natin yan. Pero that time, pag nagpa-check up ka sa doktor, hindi mo po kagad yung makuha ang schedule. I-schedule ka pa mga 5 araw, no? So, dahil alam ko na po yung Percher Placenta, kahit na hindi pa ako masyadong sure kung gaano siya kagaling, pinainom ko na po siya. So, nung Saturday yung aming, Monday yun, tapos Saturday ang schedule. Ang sabi ng doktor, kailangan ng ma-biopsy kasi yung maliit na 3 bukol, lumaki pong bigla para siyang, kasi laki ng itlog ng chicken na small. Ganun na po siya. So, kailangan ma-biopsy, sabi niya. Isinet po niya ng Tuesday, the following week. At noong Tuesday na yon, 3 araw pa lang ang nakakalipas, namagana po yung buong breast. Ganun po kabilis. So, sabi ng noong Tuesday, nung pa-biopsy namin siya, ang sabi ng doktor, hindi siya pwedeng operahan, ng mild anesthesia lang ang gagamitin. Kasi, pagkakita ng doktor, yung mga bukol na biglang lumaki, sabi niya, mga delikadong bukol daw yun. So, sinet niya ng Thursday kasi that time, sa dami ng mga nagkakasakit sa ganoong mga bukol na delikado, wala po kaming makitang doktor na pwedeng ng yung mga major anesthesiologists. So, sa madaling sabi po, Thursday po siyang naoperahan. Pinasok po namin siya ng 1 o'clock ng hapon, alas 10 na ng gabi, hindi pa rin siya lumalabas. Sa aking bilang nanay, parang kahit hindi sabihin, parang may nararamdaman na po akong something wrong, yung delikado or nakakamatay, gano'n na po. So, nung 10 o'clock na ng gabi, paglabas na ng doktor, sabi niya, "Mrs., hindi ko na po sinabi sa inyo ang aking decision kasi instead na kukunin ko lang yung bukol para ipa-biopsy, ang ginawa ko po ay inalis ko na yung buong suso. Dahil kasi, yung buong breast, dahil kasi yung bukol na nakita niya, matindi na daw po. Sa kanyang experience, sa tagal niyang experience, parang hindi niya lang masabi, pero nasa end stage na po. So sabi ko, parang ang mapipil mo po pala, parang sinakluban ka ng lupa at langit dahil kasi pandemic, makita mo yung apo mo maliliit, parang sabi ko, ang liliit pa na po ko, mawawalan na sila ng nanay. So talagang yung panalangin ko po, at sabi ko, alam ko Panginoon,
3 araw bago ko malaman ito, pinadala mo ang picture, kaya ito ang paninindigan ko. Pinainom ko po siya 5 umaga, 5 hapon. At nang ma-opera na po siya, sabi ng doktor, mag-i-stay siya ng 5 days sa hospital. Pero laking gulat po namin, kinabukasan lang, dahil Thursday siya na-opera, kinabukasan lang, Friday, gusto niya lumabas. So dahil nakita ng doktor, malakas siya, pinayagan po siya lumabas. At sabi ng doktor sa akin, sabi niya, Mrs., alam mo, nagtataka ako, sabi niya, sa tindi ng mga bukol niya, tinignan ko yung right breast niya, walang lumipat, sabi niya. Dati-dati sa mga ganyan, usually, madaling lumipat sa iba't ibang organ, sabi niya, pero nakakapagtaka, sabi niya. Hindi ko po sinabi sa doktor na nag-stem cell siya, kasi natatakot po ako baka ipapigil niya, no? Pero sabi niya, kailangan niya ng chemotherapy, sabi niya. So, nagpahinga po siya ng 3 araw lang kasi uwi siya ng Friday, Saturday, Sunday, nagpahinga. Monday, pumasok po siya sa school. Sabi ko, ay ka na pumasok, hindi ka pa naman magaling. Sabi niya, naiinip ako sa bahay, kaya ko naman. Sabi niya, ganun po siya kalakas. At ganun siya, pati emotion niya, parang ang tatag-tatag niya sa nangyari sa kanya. Tapos, yung hapon, check up po namin siya, first check up niya. Nung pagdating namin sa doktor, sabi ng doktor, bakit ganito? Tuyo na yung drainer niya. Kasi may drainer sila ganyan, na lalabas yung mga parang nana, gano'n. So, bakit sabi niya tuyo na yung drainer niya? Eh, itong mga nauna sa kanya, andito, hindi pa tuyo yung mga drainer nila, sabi niya. So, inalis na po niya, no? Tapos, hindi na po ako kumikibo kasi pinipigilan ko sarili ko talaga na magsabi na nag-stem cell siya. Sabi niya, start na natin ang chemo niya at ang kailangan daw po niyang chemo 16 session. Sabi ko, magkano po ba ang bawat session? Sabi niya, yung unang session daw, tig 20, 4 na gamot yata yun. Tapos yung second chemo, tig 50 na daw po yun. So 200,000. Sabi ko, time is 16. Parang may himatay na rin po ako kasi sa laki ng gastos, katatapos ng pandemic, talagang down na po ang mga business. So sabi ko, Panginoon, sa Panginoon na lang po ako, yun na lang po ang nag-isandigan ko, no? At tuloy-tuloy lang po ang ginawa ko, share ko po ang stem cell para malibre ko po ang panggamot ng aking manugang. Hanggang ka-second week po, pina-check up na naman namin. Sabi ulit ng doktor, nagtaka, bakit tuyo na kagad itong mga tahi niya, sabi niya. So, hindi na po ako sinabi ko na po, nagtapat na po ako sa doktor. Sabi ko, doktor, nag-stem cell po kasi siya. Sabi ko, kaya pala, sabi niya. Alam mo, maganda yan, ang stem cell na yan, sabi niya. Kaya lang, mahal, sabi niya. Tuloy mo lang, sabi niya. So, nabuhayan po ang loob ko na talagang ituloy-tuloy ko po ang at sabi ko, kada chemotherapy po siya. Sabi ko, anak, bakit hindi mo i-share sa mga kasama mo ang stem cell? Sabi ng anak ko, bawal daw po. Kasi sasabihin daw po doon sa first room, bago mag-chemo, huwag gumamit ng mga kung ano-anong herbal, barley, kung ano-anong supplement, bawal daw po. So, hindi siya kumikibot. Huwag mo sasabihin, gumagamit ka ng stem cell, ha? Sabi ko sa kanya. So, tuloy-tuloy po ang pag-inom niya. Alam niyo po, June 7, napakabait ng Panginoon. Dineclare po ng doktor na ligtas na siya doon sa delikatong bukol na tumubog sa kanya. No? At ngayon po ay nagtuturo na ulit siya
At palagi namin sinishare ang Future Placenta sa aming mga parents. At marami na rin po kaming natulungan na gumaling. At hindi lang po yun, pati po pulsa namin, sabi ko nga napakaganda ng ang Reway Future Placenta. Nakatulong ka na sa mga may sakit na nawawalan ng pag-asa. At yung pulso mo, kumikitas, masaya din, ano? Doon ko lang po na-feel na sa kakabenta ko, bigla akong, sabi ko nung tignan namin ang aking dashboard, meron akong 268 ba? Hindi na masama ito. Sabi ko, ang ganda pala nito. Sabi ko, lalo akong nagsipag. Kaya sa less than 2 years, naging Diamond 2 Star po ako. At nakapitong bansa na po ako na napuntahan ng libre. Kaya andito po ako at kahit na busy, talagang hindi ko po pagpapalit ang ating Reway Future Placenta. Maraming salamat po.